higit sa lahat ay patuloy namin mapag-aralan ang iyong mga salita na siya nagbibigay sa amin ng kaunawaan, ng kapanatagan, ng pag-asa. At higit sa lahat, Panginoon, Ikaw yung nagbibigay sa amin ng kaliwanagan in every situations na pwede namin harapin sa bawat araw. Banal na Espiritu na siyang nananahanan sa aming mga puso, Ikaw po ang mag-drive ng buhay namin. At sa umagang ito, Lord, patuloy mo pong pakagutumin ang aming spiritual na kalagayan upang sa iyong mga salita na patuloy na mahayag sa amin. This is a biggest reminder of us, or maybe a wake-up call as your servant, as your creation, na nilikha hindi lang sa bagay sa mundo, kundi para maglingkod at magpasalamat sa iyo. Father God, patuloy din akong humihingi na pangunguna sa iyong lingkod na gagamitin. Marami akong pagkukulang. Wala po akong may pagmamalaki. Wala akong alam. Maliban ang iyong kabutihan ay patuloy igawad sa akin. Yung karunungan na buhat sa inyo ay patuloy na maranasan. Hayaan po, Panginoon, ang umagang ito ay maging matahimik at tanging ang iyong mga salita lang magingingay. At sa lahat ng iyong mga salita, nabutin namin ito bilang isang pagpapala, bilang isang pagtutuwid ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Ay samahan mo po kami sa mga kapatid namin wala pa, maalala po nila ang araw ng oras na ito ay aming paglilingkod sa iyo. Maasa po kami na pagpapalain mo kami at lalabas po kami dito na mayroon kang ginawa sa buhay namin. Salamat, Father God. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng yan. Ipinagkakatiwala at pinagpapasalamat sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Panginoon. Amen. Amen. Morning po. So, medyo maaga tayo ngayon dahil naisip ko na rin na maging mas maaga tayo. Hindi tayo natatakot sa bagyo, pero we must be prepared for that matter. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, tama? Para unawain natin yung mga ganang bagay. Pero anyway, even na maging maaga tayo, kapag talaga yung puso mo'y nagagalak sa paglilingkod sa Lord, the time is not questions. It's all about your commitment to God. It's all about your heart is willing to give praise to God. Kasi, ang isang Kristiyano po, pag naunawaan natin tayo isang Kristiyano, ang pananabik natin ay yung paglilingkod sa Lord. Oo, hindi yung katulad na pag mga events sa labas, sa galaan, talagang kahit di na tayo maligo, talagang forward, di na lang ako maliligo, no? Di na lang ako magtututbrush, mangiram na lang ako. So, ganun tayo kagalap. But, let me ask ourselves, how about the Lord your God, the creators of everything, the owners of our life? Paano ba natin i-prepare yun sa God? Anong tama po ba yun? Kaya kung minsan nga, naawa na ako sa ating chairman, lagi na lang naman sa anons, wala naman nadating. Baka maaaring meron tayong kulang sa ating communication sa God. Amen? Maybe our relationship to our God. At tamang-tama po yan sa ating pag-aaral ngayon dito sa Exodus chapter 34, 1-8, I will use a contextual or expository para maunawaan natin yung Diyos na mahabagin at mapagmahal. So dito, let me know our God. So tingnan natin dito. Dito sa context ng 34 na ito, ito yung pangalawang tapyas ng kautusan, ng bato, na mismo isinulat ng Diyos sa Mount Sinai. Na bakit nabasag yung first tablet na yon? Kasi napakatigas ng ulo ng Israel during that time. Isipin nyo naman mabuti, nagpaalam si Moises kay sa Lord, makikipanayam sa ating God, makikipag-usap sa kalagayan ng mga Israelita. Okay? At isipin nyo, in 40 days niya doon, pagbaba niya, nakita niya yung mga tao gumawa ng sariling Diyos-Diyosan. So tala ni Moises, yung napakagandang balita o kaya yung pamamaraan kasi ito dapat maging malinaw sa atin. Yung law, ibinigay ng God yan para i-reminds tayo dun sa ating mga pagkukulang. Okay? Ang law hindi binigay para tayo ay pahirapan. Okay? Ang law o kaya yung kautusan, binigay ng Lord yan para makita kung saan tayo lumalampas sa limitasyon na binigay ng Diyos. Tama po ba? Ay yung iba naman, yung law talaga sinusunod. Kaya nakita nyo, ang mga Hudyo ngayon, they're still waiting the Messiah. May mga Hudyo pa ngayon, nag-aantay ng Messiah. At talagang marami ngayon, maging sa mga pagan culture, talagang sinisikap nila yung sundin ang kautusan ng Diyos. Tandaan nyo, no one can follow the law of God.
maliban si Jesucristo na namatay doon sa cross. Siya lamang nakagawa nun. Ano? Okay. So, sabi dito, pinakita ko lang po yung past views nito. So, babasahin ko po ulit ng marahan. At habang binabasa ko po, tingnan ninyo yung character ng God na ipinakita sa Israelite during that time. Okay? At ito, magtutulak sa atin ng pag-iisip ng mabuti. Ano nga ba ang Panginoon sa buhay ko? Okay? So sabi dito in verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng 2 bato tulad ng una at isusulat ko roon. Mismo ang ganda magsusulat ha? Isusulat ko roon sa tapyas ng bato na binasag mo. Bakit binasag? Ano? Nainis ano? Minsan tayo, pag naiinis tayo sa buhay natin, pati yung paglilingkod natin, basag din. Tama po ba? Tama po ba? Kung minsan ganoon din tayo, pag naiinis tayo sa situation sa buhay natin, basag din. Pag naiinis kayo sa asawa niyo, binabasag niyo rin yung plato. Di ba? So, basag. So, sabi niya dito, bukas, gumaya ka ng maaga. Yan, parang sisimba, no? Bukas, gumaya ka ng maaga, linggo. Yung iba, tanghali na. Gumaya kayo ng maaga at magpunta ka sa akin sa tuktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. So, bibigyan ko ito ng magandang interpretasyon namin. Huwag kang magsasama kahit sino. Ang sabi niya dito, huwag kang magsasama kahit sino. Okay, hindi ko yung klaseng na. Huwag kang magsasama kahit sino at walang makakapunta isa man sa bundok na yon ni isang tupa o baka, huwag kang hahayaang magain doon. Tulad ng sinasabi ni Yahweh kay Moises, ay tapyas ng 2 bato, ay dinarangan niya ito at tinaumagahan sa bundok ng Sinai. Verse 5, si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ng Moises at binanggit ang kanyang pangalang Yahweh. Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, ito, listen very carefully, ako ang iyong Panginoon si Yahweh, mahabagin at mapagmahal. Bibigyan ko ng diksyon. Nagpakilala ang God kay Moises. Sabi niya dito, the Lord passed in the front of him, he called out, I am the Lord, I am a God who fully compassion in pity to those who are not easy to anger, this always show the great love in faithfulness. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, ang pagsuway, ang pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng mga ama at paparusahan ko kayo hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. At mabilis na lumuhod si Moises, sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinululugdan niyo ako, isinasamo ko na samahan niyo kami. Kahit na po matigas ang ulo ng lahi nito, patawarin niyo kami at tanggapin bilang iyong bayan. So yung verse 6, that is the biggest, the key verse of our verses for this morning. So makikita natin dito yung merciful and loving God. Okay? Ganito ang Panginoon. Pagka naunawaan natin ng Diyos, even na nagkukulang tayo, He is remaining loving God. Okay? Siya yung Diyos na nagmamahal sa atin sa likod ng ating pagkukulang. Okay? Ngayon, ang nagiging question sa maraming Christian ngayon, bagamat ito ay historical na pangyayari sa mga Israelita, nakita natin kung gaano katigas yung ulo ng mga Israelita during that time. Pero yung Lord, siguro yung Lord nagtitimpi, para yung mga nanay nagtitimpi sa mga anak, Yun din eh. Ang Father natin in heaven, nagtitimpi siya dahil siya is a God of compassions. Napaka maawain natin yung Panginoon. Ngayon, yung kaawaan ng Diyos sa atin, hindi natin ito na-emphasize sa buhay natin. Kasi yung kaawaan ng Diyos na ipinapakita dito, dapat you must be learn kung paano tayo maaawa sa ating sarili kung hindi natin bibigyan ng kahalagahan yung Panginoon sa buhay natin. Tama po ba yun? Kasi yun eh, yung awa ng Diyos, ipinapadama niya to give a chance, o kaya to giving a time, para ma-realize natin sa buhay natin na ano ba talaga ako, ano ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko,
Alam nyo, para sa akin, hindi natin pwede i-question ng God kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin. Ano? Ang magandang question doon, ako, ano ang ginagawa ko sa binibigay na pagkakataon ng Panginoon sa buhay ko? Tama po ba yun? Kaya makikita natin dito eh. Kaya dito, ipinakita ng Lord. Muling kinausap ng Panginoon si Moises para isulat muli yung Ten Commandments para bigyang babala ang mga Israelita doon sa kanilang paglampas sa limitation ng ating Panginoon. Listen very carefully, hindi naman nakakatawa yung message. Hindi po nakakatawa yung message natin, Kita nyo po, hindi po nakakatawa yung message pero natawa. Kaya tingnan natin, who is God in your life? Excuse me po sa mga natawa kung may cellphone kayo dyan. Hindi po nakakatawa yung ating hindi po nakakatawa yung ating message. Tama po ba? Matuto na po tayong gumalang. Let me know our God in our life. Sorry po ha, mga kabataan, huwag tayo maging bastos sa Diyos. Sorry for my word. Kung nagagawa niyo yan sa teacher niyo, sa magulang niyo, pakiusap sa ating Panginoon sa panahon na ito, matuto tayong gumalang. Once again, before we continue our share, we supposed to be here for one big reason. Yung maturuan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pakita-ipig po yung katabi mo, walang nakakatawa sa message. Okay, sabihin niyo po, naririto ako, makikinig sa salita ng Lord. Hindi po magsa-cellphone. Okay, let's back. So dito, sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinasag ni Moises Ngayon, nandun yung God of compassion, nandun yung merciful God, the loving God. Sabi niya kay Moises, bumalik ka ulit sa Mount Sinai at muli kong isusulat yung utos. Yung utos. Para makita ninyo kung ano yung inyong ginagawang paglampas. Di ba, first commandment, what is the first commandment? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Pag nabasa mo pa lang yung isa pa lang na yun, okay na yun Matututo ka ng gumalang sa Panginoon, matututo ka ng magpahalaga sa Lord, matututo ka ng unawain sa lahat ng bagay sa buhay mo na mahalaga pala yung ipinapaalala ng Panginoon sa atin. Kaya nga matututo tayo doon. Matututo kang mag-respect. Pagka hindi ka matutong mag-respect sa iyong magulang, maybe our Lord, hindi mo rin may bibigay yung pag-respeto. Lalo na kung ang magulang nyo naman, talagang dapat respeto. Tama po ba yun? So sabi niya dito, muli mo umakyat doon at magdala ka ng 2 tapya sa bato. At sikapin nyo maging maaga. Sabi niya, agahan mo. Agahan mo, ibig sabihin dito, ito ay nag-i-indicate sa buhay natin na kinakailangan mong digmain yung physical mo. Di ba, minsan sa pagsimba din, ganoon din kinakailangan mong i-discipline yourself. Lalo pag araw ng linggo. Tama po ba? Kinakailangan mong patulog ng maaga. Parang sinasabi sa akin, Moises, patulog ka maaga kasi maaga kang pupunta doon. Parang tayo pag linggo, matulog ka ng maaga at may maaga tayong gawain. Late na nga Late na nga, So sabi nito, maaga ka. Alam niyo, napakahalaga nun Na yung word ng God na, sabi niya doon sa verse 2, sasabi niya, get ready tomorrow mornings and camp up the Mount of Sinai to meet me there. Ang lalim ito. Sabi niya doon, maaga kang gumising Pupunta ka doon to meet me there. Parang tayo po dito, sinong minimit natin? Sino pong minimit natin dito? Dapat si God. Kaya nga dapat paagahan kanina, nahiya ako ng konti. Maaga yung ating bisita, nahiya kami ng konti, pero maaga pa rin naman talaga. Sobrang aga ninyo. Sana laging ganun lahat. So kaya nahiya din ako kasi maaga Pero ako, talagang maaga natulog. Tangaling gumising, sabi ganun. Hindi, maaga pa ako gumising kasi pagkagising sa umaga, gusto ko kagad ma-meet yung presensya ng Panginoon. Okay, lalo na ito Sunday. Pero not the only Sunday. Hindi ko kasi kino-consider this Sunday is our regular Sunday. This is the special day. You must be prepare ourselves, our heart, for the biggest celebration of our life. Amen? Ganun kahalaga. Ito si Moises, dapat naunawaan niyo dito, bakit sinasabi, maaga ka, magpahinga ka. Gigising ka na maaga at ako ay tatagpuin mo dun sa lugar ng ating tagpuan. Diba? So napakaganda nun. At ang sabi niya dito, bakit imimit
Sabi niya, no one is come up with you, no one is to be seen any part of the mountain, no one sheep, no one the cattle, no one the base of the foot of the mountain. Isipin nyo, piniprepare ng Diyos walang makakakita doon. Kaya nga po pumungi ng ulap yun eh. Napansin nyo pag kayo nanonood? Napanood nyo na po ba yan? Hindi ko lang alam kung nanood kayo ng ayos. Walang makakakita doon. Kahit na daw yung cattle o anumang tuba o anumang hayop doon, walang tutungtong doon maliban kay Moises at sa ating Panginoon. Ganon kabanal. Parang bagat itong church natin, kaya piniprepare din natin ito, wala kayong makikita katabing maingay. Tama? Wala kayong katabing makikita may cellphone. Walang napuhuntahan. That because there's place is the meeting place you with the Lord. Amen. Yun yung kahalagahan doon, Pero mamaya kayo expose yung merciful and loving God. Kaya sabi pa niya dito in verse 8, verse 5, the Lord come down in the cloud to stand up with her and pronounce the holy name. Isipin niyo mabuti, Pronounce holy name. Ngayon, binabasa natin yung sinasabi niya dyan. Tama? Sabi niya, pronounce the holy name. Kasama yung salita niya. Tama po ba? Ngayon, binabasa na natin yon. Ano sinabi ng Panginoon, Sabi niya dito, the Lord was in the front of him. He called out, I am the Lord your God who is fully compassion. Isipin niyo ito. Magbigay kaunawaan sa atin ito. Noon, sabi ng Panginoong Yahweh kay Moises, ako ay magpapakilala at magsasalita ang banal na Diyos. So, ibig sabihin ito, words pa lang. Magsasalita. Ngayon, sinulat na, binabasa sa atin. Ano nararamdaman ninyo? Yung sabihin niya, I am the Lord, full of compassion. Di ba? Parang, tahimik. Salita ng Diyos yan. Amen? Salita ng Diyos yan. Kinakailangan ko mag-focus. Mamaya na yung mga timpuet. Parang gano'n. Mamaya na kayo kasi yung word ng ganda pinag-uusapan. Amen? Napakabanal nun. At no one can be touched this word. No one can be subtracts. Maybe this word. The words of the Lord is perfect and accurate at all time. Yun ang mahalaga doon. Kaya nga mga kapatid, wake up Let me know our God in our life. Yung salita ng Diyos na pinag-aaralan natin dito, the most powerful word. Tama po ba yun? Kaya pagdating sa verse 6, nagsalita siya. And the Lord went past the front of him, he called out, I am the Lord your God who fully compassion and pity to those not easy to ignore. Hindi siya, nagpakilala siya. Sabi niya, ako yung Diyos na hindi kagad nagagalit. Yung Kristyano, pag nasa akin ng mensahe, hindi na nasimba. Nagtatampo na. Pero ang Kristyano, sagitin na lahat ang holiness ng Panginoon, i-upend na lahat ng nakabutihan ng Panginoon. Nagalit ba ang Diyos sa'yo? Imagine that. Ganun kabuti ang Diyos na nagpakilala sa atin. And follow by verse, sabi niya dito, 7, BC, it's not easy to endure. You show is the greatest love and faithfulness. Sabi niya 7, I will keep my promise for the 1,000 generation. Pangilang generasyon na kaya tayo? Alam niyo na po ba yan kung pangilang generasyon na tayo? Sabi ng millennial, last year ata, the generation of Z. Tama? Z. Okay? Kami mga 90s yan. Kasama pa rin sa millennial yan. Okay? Yung mga nauna, hindi ko alam ang tawag. Baby boomer! Yan, parang gano'n na. Okay? So sabi niya dito, I will keep my promise in 1,000 generations. At ang sabi niya dito, and I forgive the evil and sin. Dalawang klaseng binanggit dito ni Yahweh kay Moises. Sabi niya dito, pinapatawad ko yung inyong kasamaan at ang inyong kasalanan. Dalawa itong version to. Pag sinabing your evilness, yung ugali na meron tayo. Tama? Yung likas, ibig sabihin, yung ginagawa natin, pag sinabi kasi ng sin, ito yung nature.
nature na namana natin kay Eden and Eve. Kaya yun ang pagkakaiba. Kaya sabi, I will always forget your evil works, maybe your sin. Okay, yung sin kasi, mula pagkakasilang, meron na tayo dito. Amen, nakuha niyo? Meron na tayo dito. Ngayon, yung evil, bakit niya mapatawarin? Kasi yung Israelite during the time, hindi pa nila alam kung saan talaga sila lumalabag sa ating Lord. Kaya ipinigay niya yung tapyas ng bato na may sulat na commandment para makita ano ba ang ginagawa natin pagkukulang. Bakit ba ako nagkakasala sa Lord? Yun, that is the, yun ang pinaka main reason ng tapyas. Kaya sabi na dito, but I will not fall in the punish the children and the grandchildren and the third and the fourth generation for the sins of their parents. Alain mo, ganito ha, ito under law. Sabi niya, yung kasalanan ginawa ng magulang ninyo, hanggang saling lahi, hanggang ika-4 na hibayo o henerasyon, nagagalit ako doon. Pero buti na lang, Christian po tayo, no? Amen? Tayo po hindi ilalim ng batas. Ilalim mo tayo ng grasya ng Panginoon. So, ngayon, paano natin madadama yung wrath ng God doon, yung sumpa ng Panginoon in the fourth generation? Pag tayo ngayon na nakapakinig ng salita ng Diyos, hindi natin tinuro sa ating mga anak. Yun ang problema natin. Kaya walang isisilang na bagong henerasyon na gumagalang sa Panginoon kung tayong nasa ilalim ng grasya ngayon, hindi natin ito itinuturo. Amen? Kung hindi natin ito itinuturo. Okay. So sabi ni Moises, nung narinig niya yung pronouncement ni Yahweh patungkol sa kasamaan, kasi hindi na doon sa kasalanan doon sa kasamaan, yung ginagawa nila, yung madali na para sa mga Israelita. Yun ang announcement niya Kaya sabi dito ni Moises in verse 8, Moses quit and bowed down to the ground and worship. Alam mo, isang tao harap sa God para sa libo-libo Israelita. Yung narinig niya, uy, ang Diyos pala maawain, mapagmahal, pero nagagalit kayo. Okay? Sino po yung mga nanay mabait dito? Lahat tayo mabait, Pero pag sinagat, ano ginagawa nyo? Nakakatikim din. Nakakatikim din. Okay? Kaya sabi niya dito, Moses quickly bowed down and worship our Lord. And sabi niya, verse 9, he said, Lord, if you really please with me, sabi niya, Lord, kung talagang nalulugod ka sa akin, patawarin mo na sila. Ang sarap, no? May mga magulang kong gano'n nagpipray sa kanyang mga anak. At maybe our church pray for us and pray together for us. Yun ang maganda doon. Ito yung kay Moises, Sabi niya dito, Lord, if you really are pleased with me, I ask to you to go with us, the people are starborn, but forget our evil and our sin, and accept us as your people, as your own people. Ganito siya nakiusap. Panginoon, di ba pinili mo ako? Tayo po ba pinili ng God? Okay, yun ang maganda sa atin. Kaya sabi niya dito, naglambing sa Lord, Panginoon, nalulugod ka po sa akin. Si Moises mo, may kahinaan medyo duwag ito ng konti. Okay, medyo utal to, medyo riyan yan. Medyo reluctant to, parang kayo, simba na naman. Prayer meeting na naman. Ay, medyo reluctant yung pinaparusahan ng Diyos yan. Nawawala ng pera sa bulsa, parang ako. Okay, sabi ni Moises, napakaganda ng lambing niya, Panginoon, isipin niyo mabuti ito. Panginoon, kung ikaw po nalulugod sa akin, pwede bang makiusap sa'yo? Pwede bang makisuyo? For the meantime, sabi niya. Sabi niya, samahan niyo po ako. Sabi niya, samahan niyo po ako doon sa Israel pababa ko. Bakit siya humingi ng pagsama? Gusto niyang mabago ang prinsipyo ng mga Israel during that. Sabi niya, parang sinasabi niya, Lord, samahan mo po ako, sasabihin ko yung mga sinasabi mo sa akin. Patawarin mo sila sa kanilang mga masamang gawa at sa kanilang mga kasalanan. Tatlong portion yung hinihiling niya.
pagsama, pangunguna, at pangatlo, sabi niya dito, i-consider niyo po kami iyong mga tao. Okay? Alam niyo, yun ang Old Testament. Pero tayo, nasa ilalim ng biyaya ng Lord na I will drive out today. Tayo ngayon nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang sabi ng John 1:14, John 1:12, ang sino mang sumampalataya sa kanyang buktong na anak, binibigyan at papatan. Maging ano? Pakilakas po, maging ano? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ang sarap naman ano? Pero hindi sinabi ng Lord, I will choose you to become my own children. You must follow my all commandment. Hindi sinabi ng Lord yun. Isa lang sabi ng Lord, sumampalataya ka sa aking buktong na anak at ikaw ay magiging anak ko. Di ba? Walang mahirap. Mahirap ba yun? Kaya sabi ng Panginoon, kung sasampalataya ka, you are considered the children of God. Ang sabi nun. Amen? Ganun siya, loving God. Ngayon, ibibigay ko ng konti yung merciful God. Paano na lang kung hindi tayo bigyan ng pagkakataon ng Diyos sa ilalim ng kanyang biyaya? Ano ang kalagayan natin ngayon? Ano? Papa. So, isipin niyo mabuti. Yung verse 8 to 9. Ulitin ko. Moses quickly bowed down on the ground and we worship the Lord. He said, Lord, if you really please with me, sabi niya dito, go with me, sabi niya doon. Samahan mo po ako. Diyan sa mga taong matigas ang puso, sa mga taong walang takot sa iyo, sinabi ko, starbon, nandun na lahat eh. Yung katigasan ng puso natin, nandun na lahat ano. Kahit anong paalala mo, ulit-ulitin pa rin. Tama po ba yun? Kahit anong paalala mo, kasi yung word na starbon, nagpapakilala ito sa kasamaan ng ugali ng tao. Kaya sabi niya dito, after ng isa lang yung sinabi niya, ang sabi niya doon, but forgive our. Yung pag sinabing our, kasama na si Moises ano? Kasi alam din ni Moises, may katigasan din ang ulo niya. Naniniwala kayo? Yung mga magulang, may katigasan din ba ulo natin? Ayan, salamat naman po na amin ano. Gusto sumagbanungan ako, ayaw ko eh. Tigas pa ng ulo niyo. Kaya sabi niya dito, and forgive our evil and our sin and accept us as your people. As your own people. Sa ibang salin, as your own people. Ngayon, nakita natin yon. Inukit ng Diyos yun dahil sa pagmamahal niya sa tao. Kasi ligaw ang tao eh. Amen? Ligaw mo ang tao kung wala yung utos na yun. Ligaw sila. Hindi nila alam kung ano yung tama o mali. Kaya nga lahat ng puro may tama eh. Napansin nyo? Yung mga Israelita, puro may tama. May tama sila. Ngayon, today, we're going to our... Dito tayo sa ating outline. Ang tanong, for the one question, bakit hindi natin maranasan ang habag at pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? I will repeat. Ito po ang question natin. Dito iikot yung aking outline. Bakit hindi natin maranasan ang habag at ang pag-ibig ng Diyos? Okay, repeat po natin. Kaya mga 1, 2, 3. Bakit hindi natin ang habag at pag-ibig ng Diyos? Ang tanong, bakit nga ba? So meron po ako ditong 5, isa-isahin ko pa una. Tandaan nyo, related in Israelite yung aking gagamitin. Number 1, bakit hindi maranasan ng Israelite ang habag at pag-ibig ng Diyos? Sa katigasan ng ulo. Okay po ba sa inyo yan? Gano'ng katigas ang ulo ng Israelita? Ipon nyo po ulo nyo. Ipon nyo po! Ipon nyo! Gayaan na gayaan. Gayaan na gayaan. Kasi yung katigasan ng ulo ng Israelita, doon nila hindi ma-felt yung compassions o yung mercy ng Panginoon, maybe the love of God. Tama po ba? Kasi nasabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Halimbawa, example lang natin, si Moises. Okay?
Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Nung nagre-reklamo ang Israelite, maganda po ito, listen very carefully. Makikita natin yung ating mga sarili dito. Para ito ay perfectong larawan natin ngayon, yung una. Okay. Sabi ni Yahweh kay Moises, Moises! Narinig ko, nagre-reklamo ang taga-sabang Kristyano, hindi, charot, ang mga Israelita, nauuhaw daw. Okay. Ang Diyos naman, syempre, hindi naman ikaw dadali ng Diyos para patayin sa gutom o kaya sa uhaw. Okay? Sabi ng Panginoon kay Moises, O Moises, ganito gawin mo ha, magsalita ka sa dalawang bato na yan. Magsalita mo kung sinabi ha. Ha? Yung tubig ay bubukal. Pero ito ginawa ni Moises. So, katigasan ng ulo. The reason why, bakit hindi natin maranasan yung habag at pag-ibig ng Diyos dahil sa katigasan ng ating ulo. Nakakuha niyo? Hindi nyo maranasan yun. Kasi habang matigas ang ating ulo, nilalabanan natin ang Panginoon. Okay, yun po yung una, tandaan niyo po. Nahipon yung ulo niyo. Yun ang reason. Pangalawa, ito medyo ganda natin. Hindi totoo ang relasyon nila sa Diyos. Okay? Nakita niyo yan? Bakit ano nakita niyo sa Israelite? Nung pinalabas, nung inaalipin ng mga Egyptian, alam niyo, malaki ang epekto ng Egyptian eh. Nakarating na po ba kayo ng Egypt? Nakarating na kayo ng Egypt? Hindi pa, no? Pero papakita ko sa inyo, may ugali tayo di sa Egypt. Kasi nung nasa Egypt ang Israelita, Lunes hanggang Linggo nagtatrabaho ko ng pahinga. Are you following? Are you following? Yung nasa ilalim ng pangangalaga ng Israelita, ng Egyptian, ng Pharaoh, ang mga Israelita, araw-gabi nagtatrabaho. Walang Linggo, walang Lunes. Ayan po siya kaya ngayon. Hindi naman kayo nakarating ng Egypt eh. Hindi naman tayo na-captivate. Or maybe desaturated of other country. Pero pansinin niyo yung buhay natin. Kahit Linggo, walang galang sa Lord. Excuse me ha. Maging true po tayo sa God. If you know the Lord God, you also know kung anong ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen? So yung hindi naging totoo ang relasyon ng mga Israelita sa ating Diyos. Bakit? Pag nagugutom, nagre-reklamo. Tama? Hindi matutong lumuhod. Lagi lang, Moses, parang ganito, kahit ako, pagka kayo, lagi na lang reklamo ganito. Hindi ko na sasabihin sa Lord yan, kayo na makipag-usap. Hindi naging totoo. Lagi sila nagre-reklamo sa Lord. Parang lagi silang walang tiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. So, I will ask today, kung totoo ang ating relasyon sa Lord, nagtitiwala ka ba sa lahat ng bagay, sa lahat ng araw sa Panginoon na kaya niyang gawin ko? So, yun ang reason. Bakit hindi natin madamatin sa panahon ito ang habag at pag-ibig ng Diyos? Dahil maaari, yung ating relasyon sa Diyos ay hindi totoo. Amen? Okay, tapik po yung matabi ninyo. Tapikin nyo. Bawal ang plastic. Tapikin lang ha, huwag mo mamalisin. Okay, that is number 2. Siyempre, number 3, pagka hindi totoo ang ating relasyon sa Diyos, hindi tayo magiging tapat sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Amen? Nakaka-relate po ba kayo? Salamat sa Lord na. Ipuin niyo po yung puso niyo. Hey! Alam pala ng Lord. Pangatlo po ang reason bakit din natin ma-feel and the mercy and the loving God that because doon sa paglilingkod natin hindi totoo. Sa madaling salita, madaya. Madaya. So, pag tinanong niyo inyong sarili, ilan natin dinaya ang Panginoon? Diba? Pag inisip nyo, kailan nga ba? Hindi niyo makikita. Dahil always natin nadadaya ang Panginoon. Pero, hindi ang Diyos ang dinaya natin doon. Sino ang dinaya natin? Ayan, praise the Lord. So sa paglilingkod po sa Lord, alam ng Panginoon yan. Kaya nga sabi ni Moises, dun sa verse 8 to 9, sabi ni Moises, sabi niya sa Panginoon, Lord, if you please with me, let's go together with the people, sabi niya dito.
Yung mga ano, sabi niya dito, Panginoon, kung nakikita, parang sinasabi ni Moises, Panginoon, kung totoo ako naglilingkod sa iyo at talagang ikaw ay nalulugod sa akin, samahan mo ako. Nakukuha niya? Yung tunay na paglilingkod, nagdadala ng pagpapalaya, not the only for yourself, to those others surrounding us. Amen? Yun ang maganda doon. Kaya, bakit po Lord, di ko nadadama yung habag mo? Baka hindi totoo ang paglilingkod mo? Bakit mo daya ka? Paano tayo ng dadaya? Ano nilang umaga, tanghali na kayo eh. Malagay niyo. Yung iba, akala may Sunday school, kaya nalilate na, ayaw pala ng Sunday school. Oh. To be honest tayo, ano? Paano natin dinadaya ng Lord? Madami. Sa buhay na natin as a Christian, halimbawa ganito. Alam niyo po ba ang top problema ngayon sa school? Alam niyo po ang top problema sa school? Yung mga estudyante ng dadaya, nag-EEI. Nag-e-exam, tinatanong sa EEI, gano'ng pandaraya yun? Kaya sabi ng teacher sa akin, kausap ko, maraming mga bata ngayon, ang tataas ng grade. Wala namang alam. Saan galing yun? Alam niyo po, paglilingkod sa Lord, not the only for her service, in our daily life. Amen? Sa lahat ng gagawin nyo, kailangan maging tapat tayo. Kaya sabi niya, ito yung masakit na ulo ngayon. Ang estudyante at tataas ng grade. Pero tanungin mo, walang alam. Alam niyo na po, naalala ko na sa Bible school kami. Nag-e-exam kami ha, totally ha. Yan, kinukwento ko na rin yung tinadjang doon. Nag-e-exam kami, iniiwan kami ng professor. Iiwan kami ng isang oras. Malayo, nauwi na San Jose, teacher namin, isipin nyo, nauwi na San Jose. Nag-e-exam kami, final exam. Pwede man daya? Pwede? Pwede. Pero kung tapat ka sa ginagawa mo, hindi namin nagawa. Hindi namin nagawa. Hindi namin nagawa. Dahil doon pa lamang nakikita ko sa sarili ko yung katapatan ng Diyos sa buhay ko na dapat ako mag-resulta din ng katapatan ko sa Kanya. Kaya ito makikita nyo, mararamdaman ninyo ang kabutihan ng Panginoon doon. Kaya yung pagiging hindi tapat sa ating paglilingkod, hindi natin madadaya ang Panginoon. Tama? Kasi nagpakilala siya dito eh. Ano ang sabi niya dito? Nagpakilala? Nagpakilala si Lord. Nung bumaba siya dito, sabi niya dito, sa verse 7, the Lord came down in the cloud and stood up with there. He pronounced His holy name. The Holy Lord. Kaya mga kapatid, alam nyo, kahit siguro sa pinakamalalim na pagpa tayo, kita pa rin ng Diyos kung gaano tayo katotoong naglilingkod sa Kanya. Amen? Kita ng Lord yan. Kung gaano tayo ka-sincere sa paglilingkod sa Kanya. At yun po yung patatlo na possible reason bakit hindi natin madama ang pag-ibig at yung habag ng Panginoon. Pangapat ko, bakit hindi natin madama ang habag at pag-ibig ng Diyos? Dahil sa pagsuway. For example, balikan natin ng Israelite. Kaya nga sabi ko niyo, ikaw-contextual ko to. Sabi ng Lord, nagugutom na sila, tinabagsak ng Lord ang mana. Okay? The bread of life ang tawag natin doon. That is indicator of Lord Jesus Christ. Sabi ng Lord, ang instruction niya, kumuha lang kayo ng inyong sapat. Yung sapat, makakain nyo. Okay magpakasawa, okay yun. Huwag kayo magtatago. Huwag kayo magtatago. Huwag kayo magsisili. Parang ganun, Parang huwag kayo magsisili. Naalala ko tuloy yung birthday ni Sider. Yung mga nanampa, hindi makahingi eh. Maganda pala yun. So sabi niya, kumuha kayo ng sapat. Pero anong ginawa ng Israelita? Nagtago pa. Ang mamayang gabi ko. Siguro, mag-midnight snack, no? Eh, bago nagkuha siya, hindi pa siya nag-pray na, Lord, pag-midnight snack na po ito. May gano'n. Hindi sila nag-pray, basta, hindi naman nakikita niya, tago. Parang may naalala ako eh. Hindi ka naturo yung lugar. May nagtago ng ulam, inilagay sa ilalim ng kaldero, 3 araw na, bula-bula doon eh. Okay. So, yun yung pagsuway, Kaya sabi nung mga Israelita nung nakita nilang nabulok yung mana, parang nagalit pa sila, Kasi ang instruction ng God, kumain kayo
hanggat gusto nyo. Huwag kayo magtatago. So yun. Kaya hindi makita yung pag-ibig ng Diyos doon dahil sa pagsaway. Ang Kristyano ba sumusaway tayo? Ayan, okay, salamat. Tapos na ako doon. Pangapat, yun ang dahilan. Pangatlo, pang-lima. 1, 2, 3, 4, 5. Sa palagay niyo, bakit hindi natin maramdaman ang habag at pag-ibig ng Diyos? Hindi ko pala isasama ito yung isa nito. Yung katamaran. Ano po ba yung katamaran? Ano po ba ang definition natin about this slothful? Sa English kasi yan, slothful. Slothful. Ano? Tama ba yan? Huh? Ano ba? Ano pa English sa tamad? Sa tamad ano po? Lazy. Ano? So, yun pa rin po yung hadlang. Ano po yung katamaran? Hindi na sa gawain bayan. Gawain bahay. Yung katamaran natin kilalanin ng Diyos sa buhay natin. Kilalanin ng Diyos na kaya niyang gawin sa buhay natin. Yun ang problema natin. Kaya hindi natin makita kung ano ang kakayahan ng Diyos na pwede niyang gawin sa buhay natin. Kasi tamad tayong kilalanin siya sa buhay natin. Amen? Kaya alit na sana ganito eh. Kung halimbawa ako ay naging Israelita, tatanungin ko kay Moises Moises, ano ba ang attributes ng God natin? Ano ba yung kaya niyang gawin? Ay wala eh! Anong ginagawa ng mga Israelita? Siguro, nagtingin-tingin, baka may beach dito sa wilderness. Hinahanap nila yung pangsarili nila kagustuhan. Amen? Hindi sila nagkaroon ng sipag na Moses, gusto namin makilala sa Lord. Pwede ba kausapin mo siya? At magturo siya sa atin ng gagawin natin. Tama mo ba yun? Hindi ganun eh. Bagamat that is a paraphrase na ginagawa ko sa inyo, pero can you imagine that? Yung katamaran pala, dapat sana madali silang nakarating doon sa promised land. Pero ang narinig ng Diyos sa mga Israelita, puro reklamo. Okay? Puro reklamo. Kaya yun yung isipin natin. Bakit hindi natin madama ang habag at pag-ibig ng Diyos? Maaari dun sa ating pagkukulang, dun sa ating katamaran na kilalanin ng Panginoon. As a Christian today, pag nakilala niyo ang Diyos sa buhay ninyo, makikita ninyo paano tayo gagalaw sa bawat sandali ng buhay natin. Pag-isipan natin mabuti yun. Maaaring yun. Although masipag ka sa bahay, matipag ka sa trabaho, makilala ang source ng buhay mo, ang source ng strength mo, at yung may-ari ng lahat ng mga bagay na ginagalaw natin. Yun ang tandaan natin mga kapatid, mga dahilan. Pang-anim, hindi ko nasasama yung isa. Ito, bakit hindi natin maranasan ang habag ng Diyos? Dahil sa ating makasariling hangarin. Yung self-centeredness. Di ba? Alam niyo po, one of the example of self-centeredness, ang tingin niya sa sarili niya, ang tingin niya sa sarili niya siya magaling. Ang tingin niya sa sarili niya, siya ang pinakamahusay. Kasi pag sinabi mong mahusay ka na, hindi ka na makikinig sa payo ng iba, tama? Hindi ka na makikinig sa pagtutuwid, pagtatama, that because your self-centeredness. Kung hindi ka makikinig dyan, edi paano mo pa mapapakinggan ng Diyos na hindi mo nakikita? Yun ang magiging problema natin doon. Kaya ang sabi din sa Amerika, hindi pala si Ate Arlene pala ng salita nun. Sabi ni Ate Arlene, kasi sabi ni Paul, dito ito sa 2 Corinthians eh, the grace of the Lord is sufficient. Tama? Ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Bago ipinakita doon sa chapter 12 na yon, ipinakita ni Paul kung ano yung kahinaan meron siya. Hindi niya ito itinahiya. Yung sabi niya, ikatlong beses kong ipinagpipray ito sa bawat araw yung kahinaan ko. Pero, I will thanks to God dahil hindi niya inalis ito sa akin. Bakit? Para walang ipagmalaki sino? Si Paul. Ito ang problema. Kaya hindi natin makita yung habag at biyaya o pag-ibig ng Diyos dahil ang tingin natin sa sarili natin, we are might. We are all-knowing. You're wrong. Sabihin niyo po yun sa sarili niyo kung ang tingin natin mahusay tayo, maling-mali ka dyan.
Yung mga heroes ng Bible, never ipinagmalaki ang kanilang sarili. Kahit nga si Joseph, the dreamer, naging great governor, hindi niya ito sinabi, ako ang pinakamagaling na naging gobernador ng Ehipto. Hindi niya sinabi yun. Sino nagsasabi? Yung mga taong nakakita sa buhay niya. Maybe Noah. Si Noah. Sinabi niya, ako ang pinakamagaling kasi ako lang naligtas sa great flood. Hindi niya sinabi yun. Ang naging sinabi ni Noah, salamat sa habag at pag-ibig ng Diyos. Kaya lahat ng heroes of the Bible, if you know the Lord your God in your life, mapapind out mo kung paano siya maging habag sa atin at kung paano siya nagmamahal sa atin. Kaya tanggalin natin yung pagiging self-centeredness natin. Kaya nga sabi ni Ed Lapis, don't fool yourself before the Lord. Alam ng Panginoon ito. So that is the reason, bagamat marami pa, pero ang pinakamabigat dito, yung pagiging makasarili natin. Kaya sabi ni Tarlin, kaya siguro hindi binigay ng Lord na magkaroon tayo ng perfectong galing. Kasi kung magaling na tayo, magmamalaki na tayo, at hindi na makikita ang katwiran ng Diyos sa buhay natin. Kalo mo po kayo doon? Gusto ko yun. Gusto ko yung word na yun. Tama yun. Kaya nga sinasabi ko sa sarili ko, I am nothing without Christ. Tumatayo lang ako dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Okay? Pero kung titingnan yung likod ko, ang dami kong mali. Sobra. Biyaya na lang talaga ng Panginoon. Biyaya na lang talaga ng Panginoon. Okay, that is the reason bakit hindi natin maranasan. 6, number 1, katigasan ng ulo, hindi pagiging totoo sa relasyon sa Diyos. Pangatlo, hindi pagiging tapat sa paglilingkod. Pang-4, laging sumusuway yung pagsuway. Pang-5, dahil sa ating katamaran. At pang-6, yung pagiging makasarili. Okay, ngayon, paano naman natin mararanasan? Siyempre, kung hindi mo maranasan, paano natin mapapanumbalik ulit na maranasan yung pag-ibig ng Diyos? Meron din po akong 5. Number 1, paano natin mararanasan? Number 1, learn how to become humble before the Lord. Tama? Pinakita ba ni Moises to? Yes! Pinakita niya sa verse 9. Verse 8 and 9. Panginoon, if you please with me, go with me. Tanda yun ng pagpapakumbaba. Amen? Nandito lahat yan. Kompleto ito. Kompleto regalo ito. Hindi yung katulad ng kaldereta natin minsan. Walang ibang lahok. Basta matawag lang kaldereta, away na. Ito kompleto. Paano natin mararanasan uli ang habag at biyaya ng Panginoon? Humble yourself before the Lord. Magpakumbaba tayo. Hindi yung pag may nalasan lang, doon parang tayo nagpapakumbaba. Hindi. Kahit wala nakakaalam, matuto tayo magpakumbaba at makikita natin yung habag ng Panginoon doon. Let us proceed in Matthew 7 verse 20. Tingnan natin kung meron ito sinabi sa New Testament. Sabi niya dito, verse 7 siguro ito. Maganda ito sinabi niya dito na magpapakita sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon. Sabi ng Lord dito sa salin ng Ingles, sabi niya, ako ang Panginoon na patuloy na magpapakita sa inyo ng kagandahan ko. So napakaganda, no? Kaya sabi niya dito, matuto lang tayo magpakumbaba, mararanasan muli natin yung habag ng Panginoon. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Natuto na po ba tayo magpakahambol sa Lord? Kasi, hindi mo talaga ayaw ng Panginoon sa mayabang. Ayaw ng Diyos ang mapagmalaki. Ayaw ng Panginoon sa mga masuwayin. Ayaw ng Panginoon sa tamad. Ayaw ng Panginoon sa unfaithful. Ayaw ng Panginoon sa ungenuine relationship. Dahil ang relationship ng Panginoon sa atin, totoo siya. Amen? Totoo
siya. Kaya sabi dito, paano natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos at habang matuto tayong magpakumbaba, mga kapatid. Alam niyo po, ikakwento ko sa inyo. Alam niyo po ba ang Cebu? Hindi natin dinidegrade because meron din tayong mga kapatid na Kristyano doon. Doon lang naman maraming ikinasal na kapwa babae, kapwa lalaki. At doon din po nagpaparada ng mga Diyos-Diyosan. Tama? Parang nakita ko niyo yung isang post sa Facebook, yung darating yung bagyo. Umarap doon sa dagat, maganda. The intent is good. Pero yung dala-dala nila doon, ganun ba yung may mga santo ba? Ganun ba yung nagpapakumbaba sa Lord? Kung talagang nagpapakumbaba ka sa Lord, is enough yourself to bow down before the Lord. Amen? Pakisabi po sa sarili natin, ang pagpapakumbaba, sapat yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng ganito gayan. Yun yung reason. Makinig kayo mabuti mga kapatid, napakalaga nito. Kinakailangan natin maunawaan sa buhay natin para maranasan mo yung habag ng Diyos. Kinakailangan mong matutunan, i-surrender yung sarili. Fully, not partially. Not partially. Tandaan natin to. Buong-buo. Hindi kalahati. Hindi 1/4. Kundi buong-buo sa ating Panginoon. Tandaan niyo po yun. Paano natin mararanasan ang kahabagan at ang pag-ibig ng Diyos? Humble before the Lord. And secondly, ito. Handa ka magpatuwid. Amen? Psalms 103 verse 3. Ang lahat kong kasalanan siya'y nagpapatawad. Sa anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Alam niyo, ang Lord, not the only the physical sickness na pwede niyang gamutin. Tama po ba yun? Maybe our spiritual sickness. Yung kasalanan niya, ino-consider natin doon sakit eh. Sakit ng tanging cure lang ay ang dugo ni Kristo. Napapansin niyo po ba yun? Kaya dito, para malalasan natin yung kahabagan at pag-ibig ng Diyos, magpatuwid tayo. Alam niyo ako, pag sinasabihan ng mas bata sa akin, halimbawa, yan si Angel, magsalita sa akin ng pagtatuwid yan, basta tama siya, tinatanggap ko yan. Hindi ako magpapatuwid na, mas maganda ako sa'yo, tatawirin mo ako. Hindi ganon. Wala sa edad, kung tutuwirin ka niya, tanggapin mo siya. Dahil, that is a channel of blessing ng Lord. Okay? Para maranasan mo yan. Kasi ayaw mo maniwala sa tatay mo. Ayaw mo maniwala sa nanay mo. Ayaw mo maniwala sa nakakatanda sa'yo. Ayaw mo maniwala kay pastor. Ay di gagamit ng Panginoon doon sa mga tao na hindi mo kapanipaniwalaan na magsasabi sa'yo. Naranasan niyo yun? Kung talaga itong bata pala ito. Parang gano'n ano. Pero ginagamit ng Panginoon yun kasangkapan para tuwirin ka. Bagay ko, ako naman, ba? Hindi mo ako dapat natusan. Pastor ako! Sabi nga doon eh. Ako mawawala sa simbahan? Pastor ako! Diyos ko. Alam niyo, bago pa kami naging pastor, pagkukudkud ng anidoro, pagbubungkal ng lupa, lahat ginawa namin. Kaya huwag niyo sasabihin sa akin na hindi yan magiging malinis pagdating ng linggo. Kaya namin yan. Di ba yung malibag bahay namin, huwag lang ang simbahan. Charot lang yan. Malinaw niya na. So, ganoon. So, yung magtutuwid, doon mo mararanasan yung habag ng Panginoon. Kilala niya tayo. Amen? Doon mo mararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Pag wala na nagko-correct sa'yo, ba, medyo delikado yun. Baka tingin mo sa sarili mo ay legend. Sa pelikula lang may legend, si Jet Li, no? Tsaka si Wilson Smith, in The Legend, I Am The Legend. Pero tayo dito, wala po. Kaya araw-araw tinutuwid tayo ng Panginoon. And thirdly, syempre, kung mayroong hindi tapat na totoo sa relasyon sa Lord, gusto mo maranasan ang habag ng Panginoon, maging totoo ka. Maging totoo ka sa relasyon sa Kanya. So nakita niyo naman, ilan lang ang naging totoo sa relasyon sa Lord doon sa wilderness? Di ba dalawa lang? Sino nakarating ka sa promised land? Si Caleb at si? Hindi kayo nagbabasa, no? Yung kapitbahay nyo nakarating doon.
Si Caleb at saka si Joshua. If you have a right relationship to Lord, alam niyo yung mercy and love ng God, mararanasan natin sa buhay natin. May situation tayo sa buhay. Kita niyo naman yung ups and down ng mga Israelita. Pero mayroong dalawang nagtiyaga at nagtapat sa Panginoon. Sila yung nakarating sa promised land. Yun yung pinakamaganda natin. Okay, pang-apat. Kung gusto mong maranasan panghabag ng Diyos, nagnanais tayo mas makilala ang Panginoon sa buhay natin. Paano mo maranasan? Ay, alam mo lang sa Lord ay, Panginoon, maawain kahit di ako sumimba, kahit di ako matend ng prayer meeting, kahit di ako matend ng prayer warrior. Okay. You give your own definition, your God in your life. Hindi dapat ganun. Kasi kung gusto mo pang maranasan, ano ba ang kayang gawin ng Diyos sa akin? Dapat nagnanais tayong makilala siya. Hindi lang siya Jehovah Rapha, hindi siya Jehovah Takitsno, hindi lang siya El Shaddai, hindi lang siya Elohim. Ang daming dapat makilala natin sa Lord. Ang daming dapat natin makilala sa Lord para makita mo kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. That is my point. Kaya ano po yung pamagat natin? Let we know our God in our life. Kailangan kilala natin yun. Kasi pag kilala mo, Lord, kung may dadating na bagyo, papaguyaan ba ako ng Diyos? Ano yung pangahawakan natin? May pangako ba ang Diyos sa inyo? Yun ang dapat natin isipin. At panlima, at panghuli, siyempre, para maranasan mo ang habag ng Diyos, sipag ka. Sipag ka sa gawain ng Panginoon, sipag ka sa pagbabago ng buhay natin sa biyaya ng Lord, mararanasan natin yun. Kaya nga napansin niyo si Moises, after na maibigay yung 2 tapyas, nakita niyo ang ginawa ni Moises sa mga susunod na chapter, basahin niyo lang po at mahaba. Nakita niyo, naging masipag siya palalanan yung mga Israelita. Tama po ba yun? Masipag siyang sabihin yung gusto ng Panginoon. Kaya yun ang dapat natin isipin. For our conclusion, mga nakakaranas ng habag at biyaya ng Diyos. Ito naman, may 4 ako. Pag kayo ay nakakaranas ng habag ng biyaya ng Lord, number 1, may ginagawa tayo sa gawain ng Panginoon. You'll always conducting yourself to be a part of the activity na meron sa church. Kasi alam mo halimbawa, may fellowship ng kabataan, may isa malamang napunta doon kasi nararamdaman mo Tama po ba yun? Okay, may nasupport mo lamang. At praise the Lord, meron naman dito. Halimbawa, nararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Talagang naghahanap ka ng part sa gawain ng Panginoon. Kasi naunawaan mo Amen? Naunawaan mo. Isipin nyo, ito, can you imagine that, brother and sister? Naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Naranasan mo yung habag ng Panginoon. Naunawaan mo. Nakilala mo ang Panginoon. Siguro mismo yung sarili mo, dadalhin mo sa gawain ng Panginoon at tutulong ka kung ano yung makakayanan natin sa gawain. Yan yung totoong nakakaranas. Kaya minsan, hindi natin maranasan yun. Minsan, tinakatamaran natin yung gawain. Ay, abala yan. Yan ang mga indicator. Secondly, yung galak na galak sa gawain ng Panginoon. Kasi naranasan mo, pinahabagan ako ng Diyos. Kinawaan ako ng Diyos. Minahal ako ng Panginoon sa gitna ng aming pagkukulang. Ito yung kulang Ito sinasabi ko naman. Ito yung kulang sa mga Israelita. Hindi sila gumawa ng paraan para makasupport pa para ang Panginoon ay mas lalo magpalak sa mga Israelita during the time. Wala silang ginawa. Basta pagkakain, upo, tulog, paglakad-lakad. Walang man lang nagpipray. Walang man lang tayo umawit sa Panginoon kahit anong awit. Walang ganun Walang gumawa ng isang ministry o gawain sa Panginoon during the time. Kahit si Moises, tama? Kung hindi patawagin ng Lord, tama ko ba? Napansin niya sa kwento? Kung hindi patawagin, Moises, kakasabi kita. Kaya si Moises, pagpunta sa Lord, nagme-reklamo naman Mainit daw. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng payong na galing kay Tarila? No. Yung cloud po. Yung cloud.
Pagdating ng gabi, malamig. Anong ginawa niya? Pinatayo niya yung pillar at cloud at ginawa niya itong napakalaking parang kubo na uminit. Kita niyo? Wala ka lang sabi, Lord, thank you! Like, ganun. Wala ka lang sabi, tayo mawit ng papuri. Yun ang ulang. Kaya tayo Kristyano ngayon, I will challenge you. Pag nadadama natin ang habag ng Panginoon at pag-ibig sa atin, gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Nagagalak tayo sa gawain ng Panginoon. At higit sa lahat, number 3, tinutulungan natin ang ating sarili na maging pagpapala sa iba. Amen? Ganyan eh. Kasi naramdaman mo yung merciful the Lord, yung kanyang kahabagan, yung kanyang pagmamahal, kinakailangan maging channel of blessing ka. Ito na lang ano, huwag na sa iba, huwag na sa iba mga kapatid. Yung sa pamilya mo lang, kausapin mo, mabuti ang Panginoon, simple lang yun. Mahal ka ng Diyos. Pero napakalaking big words yun na pwede natin dalhin sa loob ng family natin. Ikaw ay blessing. Pero ikaw ay makikipag-away sa iyong pamilya, makikipag-away sa iyong kaibigan, sa sinuman, you are the curse of your family. Itatak niyo po yan. Kung ikaw ay nakikipag-away sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, sa iyong mga magulang, you are the curse of your family. Huwag mong sabihin Kristiyano ka nakadama ng pag-ibig at napag ng Diyos. Kasi ang dadali ng isang Kristiyano, ng isang tao na ramdam ang pag-ibig ng Diyos, magiging blessing siya sa kanyang pamilya. Amen? Nasasaktan po ba tayo? Okay lang po yan. The Lord is always hurting our heart, the inner part. At pag habang sinasaktan tayo ng Panginoon, nagpapadama ito ng pagmamahal sa atin. Kaya hanggang kailan? Hanggang kailan? And then the last, if you feel the mercy and the love of God, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Amen? Okay po ba yan? Araw-araw tayo binabago ng Panginoon. Pero kung walang nababago sa atin, hindi po problema ng Diyos yun. Problema po natin yun. The Bible is complete book. It is a perfect mirror of our life. Kompletong-kompleto po yan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabi na hindi natin nararanasan ang habag ng Diyos. Doon sa hindi ko sinama kanina kung bakit, doon pa lang sa kasalanan meron tayo, bakit pinili pa rin tayo mahalin ng Diyos. Isa na yung pagpito ko kanina. Doon pa lang sa kasalanan ni Lord, pinatawag niya tayo. Ano sabi ni Moises sa verses? Lord, go with me. Sabi niya, I ask you, go with us. For these people are stubborn, but forgive our evil and sin. Ang ganda na. Ganda na ginagawa ng Diyos. Kaya yung Biblia, kung tayo ay talagang sabik sa presensya ng Panginoon, everyday pinaparanas ng Panginoon yung kabutihan niya sa atin. Amen? Kung kilala po natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya let us all stand. Ito yung napakagandang conclusion. Tanongin natin ang sarili natin for this time. Okay magmadali at wala pa naman po yung bagyo. Ito po yung bagyo ng pagpapala ngayon. Amen? Amen po ba? Bagyo ng pagpapala ito? Yes. Ito. Try natin. Kung ito yung nakatabi nyo. Mga bata, tahimik tayo mga bata. Listen very carefully. Yumuko tayo. Umaring yumuko tayo. Umaring tingnan natin ang ating sarili. In one question, ano ba ang Diyos sa buhay natin? Okay? In one question, who is God in our life? Think about it. Pag-isipin nyo mabuti. I will give you 2 minutes, or more than 2 minutes, habang may background music tayo. Tanungin nyo ang ating mga sarili. Sino ba ang Diyos sa atin? Then try to ask yourself kung nararanasan natin yung habag at biyaya o yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sige, let us talk God. O sabi natin ng Lord, tingnan natin kung ano yung ginagawa natin. May 6, may 7, may 5. Ako mga binanggol sa inyo. Kung yan ay tatatak sa ating mga puso't isipan,
If you find yourself is not faithful to God, just repent. Our God is a merciful God. Our God is a loving God. Kung nakita natin na mayroon tayong katamaran sa gawain ng Panginoon, we ask for our God na teach me, Lord. Guide me, Lord. Lead me, Lord. The way you want to us. Parang sabihin natin sa word. Hindi natin makita yun. Matatapos na naman ang taong ito. Dapat natin makita ang Panginoon sa buhay natin. Our works ba ay nagiging pagpapala ng ibang tao? O ba'y kinakakitaan din ng ibang tao ng kagalakan sa paglilingkod? Yan din natin. Kasi pag tayo inaranasan natin ng kahabagan ng Panginoon, naniniwala ko yung pasiglahan sa paglilingkod ay patuloy na nakikita sa akin. So talaga, thank you for your compassions. Let us pray to the Lord. Father in heaven, we thank you. We bow before you. Panginoon, salamat po dahil kilala mo kami. Hindi kami makakatago sa iyong kapangyarihan. Hindi namin may tatago yung aming mga sarili sa iyo. Kilala mo kami from very beginning. Mula sa sinapupunan ng aming mga anak. Watas mo ang aming mga puso, ang aming buhay. Kaya Panginoon, sa umaga ito, nagnanais po kami makilala namin kayo. Makilala na sa bawat araw, ikaw ay napaglilingkuran. Makilala sa bawat araw, dinadakila ka. Makilala sa bawat araw na binabago mo kami. Hinuhubog mo kami sa lahat ng pagkakataon. At patawad, Lord, sa napakarami namin mga offended sa iyong harapan. Wala kami may pagmamalaki. Wala kami sa buhay namin ito na masasabi namin dakila o higit maliban sa pagiging anak mo, Panginoon. And Lord, tulungan mo po kami mula sa mga bata, starting for this day. Turuan mo kami maging totoo sa lahat ng aming mga gagawin. Maging totoo sa aming pagsamba, maging totoo sa lahat ng aming mga gagawin, maging totoo sa lahat ng mga bagay. Lord, tulungan mo rin kami na always appreciate namin ang iyong kadakilaan na ginagawa sa amin. Salamat, Lord, sa iyong pagiging faithful sa amin na kahit na kami ay hindi naging tapat sa iyo sa maraming pagkakataon sa buhay namin. At naniniwala kami, Lord, habang amin binabaybay ang iyong mga salita, pinapakilala mo ng lubusan ang buhay na meron po kami ngayon. Salamat, Lord, sa iyong mga paalala. Salamat sa ilang bagay. Nawa, hindi ito maging isang palasa, kundi itang pagpapala, hamon sa amin, upang magkaroon kami ng isang bagong simulain na buhay na punong-puno ng pagtitiwala, buhay na patuloy na pinikilala ng dakila, buhay na merong kaluwaragan, at buhay na punong-puno ng pagpapala, hindi lamang sa amin, kundi maging sa iba, maging pagpapalain po kami. Salamat po, Lord, sa gawain ito. Salamat sa umagang ito. Lalabas po kami dito na puno ng kagalakan, pagtutuwid at pagpapalat sa buhay. Salamat po sa iyong pagtihan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Padang mga po at pagpalain.